Sino daw ba yung artist ang darating? Sabi ko, siyempre ako. Kaya pinauwi ko na si Gab kagabi. Mamaya hindi na kayo makinig sa akin. First of all, nais ko magpasalamat sa inyong punong-puno. Pagod na pagod ang mga empleyado ng city government dahil sa isang buwang selebrasyon. Pero nakakalimutan namin ang pagod pag nakikita namin ang suporta galing sa inyo. Palakpakan ninyo yung mga sarili. I would like to make special mention of the Liga ng mga barangay. Ating mga kapitanan ng dirito ngayon under the leadership of ABC President Kagi Sulaiman Adto. Maraming salamat. Lahat ng ating activity successful, puno ng tao dahil sa inyong active participation. 21 pala, tapos maraming nagtatago. Hindi ko siyempre ibibis yung nagtatago. Diba? But anyway, hindi po ito politika. 65 years old na ang Cotabato City. Noong mga nagdaang taon, yung mga traffic lights, maliwanag na city, malinis na kalsada, maayos na palengke, dialysis center, free hospitalization, mga social services na never before ginawa sa Cotabato City ay nangyari sa panahon ng ating administrasyon. Hindi ko pwede pinagmamalaki dahil ako ang mayor. Ipinagmamalaki ko ito dahil hindi ito mangyayari kung hindi tayo nagtulungan. Kaya para mga sarili ninyo, palakpakan ninyo. No good leader should take credit for all the good things that is happening to his area. No? Yung isang leader ay pinagmamayabang na dahil sa kanya umayos sa isang lugar, ay isang leader na hindi na dapat muling malunglog sa pwesto. Huwag kayong maniniwala kahit anong galing ng leader kung hindi tutulungan, for example, ng mga department heads. Saan ang mga department heads? Yung mga matitigas sa ulo. May matitigas sa ulo ba sa mga department heads? Ang alam ko, mga suplada meron. O, ay, yung mga magaganda at saka gwapo, even na yan. Siyempre, dapat magwapo ang mayor. Diba? Pero kuya, pag-uul. Pag-reaching ng mga suplada daw. Ha? May anniversary resolution na. Tumatawa si Pag-reaching. But anyway, meron akong prepared speech pero sinadya ko na hindi na ito basahin. Dahil ito dapat ay araw na lang ng pasasalamat. Actually, mag-extend pa tayo. Saan si Idol Jonas? Cap Jonas. Busy mag-vlog. Meron siya motocross sa 24 and 25. I'm sure tatagsanin ang mga tao yan. Pinalin natin yung mga activities na matagal na natin gusto makita sa Cotabato City. No? Hindi dahil gusto natin maigumpara na sa panahon natin mas masaya, mas maraming activities, pero dahil yun ang deserve ng tao. Hindi naman siguro po pwede araw ng Cotabato tapos malungkot. Diba? Tatawag lang tayo ng artista, kakanta ng 2 kanta, sisigaw ang mga tao ng 5 minutes, tapos alis. Dapat yung celebration ng araw ng Cotabato, araw-araw na nangyayari sa pamamagitan ng mga serbisyo na nararamdaman ng tao. No? Kaya, nais kong palakpakan ninyo yung ating mga tatlong nagagandahang mutya. Ayaw ko namang sabihin na mas maganda yung batch nila kaysa mga nauna. May kanya-kanya silang unique na mga traits. Pero kagabi, I'd like to congratulate Mutya Dina, Mutya Fiona, and Mutya Rika. Nag-memorize ko pero ulit ang mga pinili na si Fiona lang alam mo, Fernandez. Dahil napakagaling ng kanilang mga sagot sa mga mahihirap na tanong. So dyan natin na ipapakita
na ang mga taga-Cotabato City bilang magaganda at saka mga guwapo, pero buyan. Mga bright din ang taga-Cotabato City. Kaya sa darating na 2025, dapat maging PM tayong lahat. Hindi po Bruce Matabalaw, botante matalino. Okay. Buya. I would also like to take this opportunity. Sabi ko nga kanina kay Atty. Ness, isunod mo ako kay Chief Minister. Dahil tayong lahat dapat sama-sama magparating ng ating taus-pusong pasasalamat sa Bangsamoro government under the leadership of Chief Minister Ahod Malawag Ibrahim dahil hindi sa support ng MARC, sa dami ng binabayaran natin hindi naman kahit na sabihin mo pa magkano ang kira ng LTA natin 1.2, 1.4. 1.4. Ang atin pong LTA ay 1.4 billion pesos. Pero hindi yan sapat. We have more than 300,000 constituents in Cotabato City. Ang dami-dami pa natin kailangan gawin dahil maraming hindi nagawa in the past. Pero nakikita ninyo yung lahat ng pagbabago dahil sa mula noong tinanggap natin na tayo ay maging bahagi ng MARC, ini-enjoy natin ang additional LTA na ginagamit natin ngayon sa lahat ng development ng mahal natin lungsod. Kaya magpasalamat tayo sa MARC. And then, hindi ko rin tatapusin itong aking pagsasalitang. Actually, nag-prepare ako mga give this moment to me. 3 hours siguro. Ang aalis dito, kayo rin. Malay nyo may announce. Ay, naku, ginawa ko na yan nung isang Monday, tapos nauto rin kayo lahat. Pero hindi ko kayo inuto nung sinabi ko na meron tayong anniversary bonus. Huwag kayong pumalakpak kasi natanggap nyo na, wala nang dagdag. Bilis pa kayo sa alas 4 pag-payroll. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa ako sa mga empleyado ng city government. Kung makita niyo layo ko kahapon, nais kong humingi sa inyo ng malakas na palakpak sa ating mga utility workers. Sana mga utility... Kayo ba yun? Sana mga utility workers. Ano nakakawa mo diyan? Nadala ko mo silit. Kahapon kasi na umaga, mga past 6 o'clock, nandito na ako sa City Hall. Kasi gusto ko pulihin yung mga utility workers. Kasi noong mga nakalipas na panahon, na-witness ko talaga na malumahuli yung City Hall, hindi magamit yung CR. Pag observe ko naman na marami ng pagbabago. Pero sinubukan ko lang. Pero ako ang sorpresa. Kasi alas 5 mo lang ang umaga, nandito na sila. At dahil dyan, yung promise ko sa inyo na kakain tayo, hindi natin gagawin yun. Asa pa kayo. Anyway, ngayong araw, gaya ng sinabi ko, hindi ko tatapusin itong araw na ito na hindi mapasalamatan yung lahat ng naging mayors, lahat ng naging vice mayors, at lahat ng naging city councilors sa Cotabato City. Palakpakan po natin silang lahat. Ang most immediate na nakakaalala ko, of course, ang nagpagawa ng People's Palace, ang aking pangalawang ama. Hanggang ngayon, hindi ako iniiwan. In fact, kahapon sabi niya, anak, wala man akong natanggap na invitation, pero just the same, you know that you have my full support. Palakpakan po natin si former Mayor Dato Muslimin Sema. And my immediate predecessor,
hindi po natin pwedeng sabihin na dahil nilabanan natin ang isang kalaban sa politika para maipadaloy, magawa natin yung mga plano natin magaganda sa Cotabato City, ay hindi na natin masasalamatan. I would like to say special thank you to former Mayor Cynthia Gianni Sayagi. Lahat ng mga ito ay may ginawang mabuti para sa lungsod. Kagaya ko, sila ay mga tao rin na nagkaroon ng pagkukulang. Kaya tayo, lahat na na-observe natin na hindi nagawa ng ating mga leaders for so many valid reasons. Una, baka kulang ang resources. Pangalawa, baka kulang ng kooperasyon ng tao. Pangatlo, baka may ibang priorities. In our case, na-observe natin ang lahat dahil matagal na panahon ako naging konsehal. Tinitingnan ko yung leadership style ng bawat nakaupo sa City Hall. So sabi ko, pagdating ng panahon, although hindi ko po talaga pinangarap maging mayor, pagdating ng panahon na ako ang mamumuno, ito yung mga gagawin ko dahil ito yung mga nakaligtaang gawin. Alam ko ang iba. Alam ko ang iba, hindi naman sinasadya na hindi gawin. Pero talagang hindi lang kinaya. So sa panahon natin, napakaswerte ko dahil maliban sa ang ating mga tao ay hindi na takot magparating ng kanilang mga hinaing, mga kahilingan at mga nais mangyari sa Cotabato City ay nagkakaroon ako ng opportunity na gawin yung para talaga sa kanila. Una, yung ating dialysis center, hindi ko po yan pinangako. Pero nung masira yung mga machine sa IPHO Maguindanao, nung nagsiksikan ng mga pasyente sa CRMC, siguro mga 3 gabi hindi ako makatulog. Sabi ko, saan kaya ako makahanap ng pera para makapagpatayo ng dialysis center? So hindi ako tumigilan at hindi ako nakakita. Nung nakakita tayo ng pera, medyo may delay dahil may kailangan pa tayo mga approval, meron pa tayong kailangan permits, pero alhamdulillah, fully operational na po ang ating dialysis center. So kung nandun lang kayo, nung bumisita kami ng Chief Minister, pati kayo may iiyak talaga. No, may mga tao doon na 15 years na nagda-dialysis, pati pagkain ng pamilya, ibabayad na lang sa dialysis. Pero ngayon, 100% free ang ating dialysis. At dahil dyan, naghahanap pa po tayo ng additional dialysis center sa Cotabato City. Asahan po ninyo na bago matapos ang aking unang termino, magkakaroon tayo ng additional dialysis center. And then, yung ating diagnostic laboratory, kahit na pending sa sangguniang panlungsod, alam ko that deep in the hearts of the members of the sangguniang panlungsod, kailangan ito ng tao at naniniwala ako na pare-pareho kami ng gusto ng mapagsilbihan ang lahat. Kaya tinakasahan ko na sa lalong madaling panahon, pupukpuk na ang sangguniang panlungsod at sasabihin na aprobado na ang ating full medical diagnostic laboratory. Parang naging soka ulit itong aking universal message. Pero maganda rin yung message na sinulat. Kaya lang mas gusto ko na from the heart ay mapasalamatan ko kayong lahat. Inuulit ko, wala tayong mararating. Wala tayong pwedeng ipagmalaki na achievements natin sa city government kung hindi dahil sa inyong lahat. City Manalang, thank you very much for your full cooperation and support to the city government. Palakpakan naman natin sa PNP. Nandito ba ang Philippine Marines? Palakpakan pa rin natin ang Philippine Marines. And of course, yung nagdaang task force sa Cotabato na naging napakalaking tulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lungsod ng Cotabato. Huwag kayong maniniwala sa chismis. Dahil ang maniniwala sa chismis, kukunin na ni Lord.
Huwag kayong maniniwala sa chismis na sa panahon ko ay hindi natin kayang kontrolin ang krimen sa Cotabato City. Dahil magpahanggang sa araw na ito, sa 65th araw ng Cotabato, nananatiling mas mababa ng malayo ang crime rate sa Cotabato City kumpara sa mga nagdaang panahon. Kaya sinasabi nila, yung mayor na nakaupo dyan, alam niya, hindi na kaya ng peace and order. Yun nakakala nyo. Diba? Otherwise, hindi mapupuno ang City Plaza sa gabi kung nakakatakot ang Cotabato City. Diba? So sana, yung mga pwedeng sa Sangguniang, yun na lang aking anniversary wish na maaprobahan na ng Sangguniang. Nais ko rin lang pong ipahayag sa inyo na kagaya ng aking taus-pusong pasasalamat sa mga nagdaang leader ng Cotabato City, nais kong pasalamatan ng buong puso ang Sangguniang Panlungsod sa lahat ng suporta na ibinigay nila sa akin itong mga nagdaang mga buwan. Only lately na meron konting diferensya dahil nagkaroon ng pag-iiwalay dahil sa politika. Pero politika lamang po ito. Like all things in this world, good or bad, no? Katulad ng lahat ng bagay sa mundo, maganda man o hindi, lahat lumilipas. Kaya maniwala kayo na sa lalong madaling panahon, kung ano man yung namamagitan sa amin ng Legislative Department ay hindi magtatagal sapagkat ang ilang mayor ay isang tao na hindi nagtatanim ng sama ng loob, lalong I am only expressive and passionate when I talk about issues. Pero hindi nangangahulugan na galit ako. Dahil ang galit ay wala sa aking bokabularyo. So today, on our 65th founding anniversary, I would like to extend my hand of reconciliation sa 17th Sangguniang Panlungsod, kay Vice Mayor Butch Abu, lahat ng mga members ng Sangguniang Panlungsod. I will continue to talk about issues, but please be assured, wala po itong personalan. Trabaho lang. Para sa lahat, gagawin ko, kasama na dyan ang manikluhon para maiparating lang sa inyo ang serbisyo na dapat ini-enjoy ninyo. Maraming salamat. Happy 65th araw ng Cotabato. What a heartfelt and moving message from our very own City Mayor. Once again, let's give it up for our City Mayor, Muhammad Ali Cruz de la Cruz Matabala. Alright, so that's the end of our first part of the program. Panood ng ating coronation night. Kagabi kung kaya, as part of our tradition, we bring them to you closer dito po sa People's Palace. Are you guys excited? Parang mahina. Are you guys excited? Alright, that's the energy. So, ladies and gentlemen, let us meet our Mutiana Cotabato Queen and her royal board. Of course, first, isa-isahin lang po muna natin because I know they are already tired. Mula sa coronation, kagabi, hanggang ngayong umaga, I know kulang kayo sa tulog at sa pahinga. So I'll let this sit for a while and I'll call you one by one. Alright? And join me here para makita po tayo ng ating mga empleyado at ng ating mga manonood sa kanilang mga bahay. Of course, check us out sa ating official Facebook pages, Cotabato City Government and Bruce B. Matabalo, and use the hashtag Araw ng Cotabato and Cotabato Scene para sa lahat. Alright, so now, let's all welcome our Mutiana Cotabato Culture and Arts 2024. Isang masigabong palakpakan para kay
how was the experience from the start, from the auditions, down to the crowning moment sa ating Mundial ng Cotabato? It was actually a whirlwind of emotions from our rigorous training po with our fellow candidates until the coronation night last night, but it was all worth it because we've seen the love and support that the Cotabateños gave us. Wow, what an answer. But may I ask, how young are you? I'm 21 years old po. Very fresh. And what do you do right now? I'm currently studying behavioral sciences. I'm currently in my third year at UP Manila po. Student number? 2021. Nakakahiya, 2015. Ay, no, 2011. Nakalimutan yung student number. So 10 years you go. Anyway, so now that you are crowned as the Mundial ng Cotabato Culture and Arts, what are your plans for your entire reign? Of course, the service never stops with a crown, with a sash across our hearts and a crown on top of our heads. The responsibility lies in our reign, and of course, I will support Ms. Dina Harvey, our Mundial ng Cotabato 2024, and I will promulgate our culture and arts in Cotabato City. Thank you, Rina, for the last question. What are your message? I would like to show my appreciation and gratitude to everyone, every Cotabateño present here with us this morning, and of course, for everyone watching live in our Facebook page. Thank you very much for your love and support for all of us Mundial ng Cotabato 2024 candidates. And of course, I would like to greet everyone Masayang Cotabato and happy 65th anniversary Cotabato City. Thank you so much once again, our Mundial ng Cotabato 2024 for Culture and Arts, Rita, Christy, Oscar. Thank you so much, Rita. You may now go back to your seat. And now, let us all welcome our Mundial ng Cotabato Tourism 2024, Fiona Fernandez. Wow, Fiona, you look good in your hair. Kamusta ang experience? Masayang Cotabato! Ayan, so to give you a fun fact, this is my second time joining the Mundial ng Cotabato. So I was a top 5 finalist last year. So I think it is very nostalgic experience for me to actually be one of the top finalists of this year's Mundial ng Cotabato. But you know, itong experience na to is a kind more or way more of level ups para sa akin because I was being hailed as the Mundial ng Cotabato tourism this year. So I'm very grateful to have this wonderful experience together with my co-candidates and to our new queen, Dina Harvey. And we are really asking and hoping for the support of every Cotabateño this year. Thank you. Thank you, Fiona. I actually watched the coronation last night and you did a very good job. Actually, lahat kayo, the 13 candidates kagabi, napakagaling. But you already stated that this is your second time to join and you all know what happened last year. Now that you have finally been part of the podium finish as Mundial ng Cotabato Tourism, ano yung pakiramdam mo ngayon na finally meron ng corona na nandyan sa iyong ulo? To be honest, it's a dream come true, you know. I started this journey for several years, and to be honest, I have lots of ground na rin na natanggap during this journey. But you know what, even that I put myself on a national stage during Tarlac City, I was thinking about or contemplating about coming back to Cotabato City. I really wanted to lead as an example, to be a spokesperson of every Cotabateños here in order for us to better and to have a best community here in Mindanao. Thank you. Thank you, Fiona. Now, how young are you again? Well, I'm already 22. I'm not sure about my age. I'm 22 actually. Alright, you're 22. And what are your plans after Mundial or during your reign as Mundial ng
Miss Dina and Miss Rika. We will be collaborating with our tourism department of the City LGU to actually promote sustainable tourism. We want to be a representative, to be a facade of our dear Cotabato City, to represent, to express our culture, to celebrate our cultural diversity despite of our differences. And we are very aligning within our hearts our principle that Cotabato City ay para sa lahat. Thank you very much. That's what I actually like about Fiona. No? She really speaks from the heart. Now, Fiona, for the last question, any message to our beloved Cotabateños? Well, the first thing that I want to say is actually thank you. I am very grateful for every Cotabateños. Hindi ko sila maisa-isa during or last night. Actually, grabe yung massive supporters ko. Super massive yung supporters ko last night, and I wanted to say thank you for supporting me throughout this journey. I know that this is my second time joining, but through your support, it feels like the first time because your support is unending and it encourages me to do more and to be the best version of myself. Thank you very much, Cotabateños. Thank you so much once again. Let's give it up for our Yana Cotabato Crism 2024, Fiona Fernandez. Thank you, Fiona. And now, ladies and gentlemen, bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan na may kasamang higawan. Mudya na Cotabato 2024, Dina Harvey! Okay na po tayo. Alright. Thank you so much, sound system. Hi, Dina. Good morning. Hello, good morning. Nakapagpahinga ka na ba? Nakapagpahinga naman. I hope nakapagpahinga rin kayo at nag-enjoy kayo sa Muntian ng Cotabato last night. Kasi Yeah. parang ang daming tao. And Yeah. naririnig ko talaga yung cheer ng mga tao. So I can feel the excitement from the backstage. And I'm very grateful for that. Kasi parang maganda siyang show for Cotabateños. And I'm very, very grateful to have my co-candidates. Thank you so much. In all fairness, if you are up close and personal with Dina, guys, wala siyang pores. Now, kidding aside, she looks like Lisa Soberano. Oh, she's so beautiful. On a different side, Catriona Gray. So, ayun, very Barbie doll looking. But how do you feel every time you are actually being told na kamukha mo si Liza, si Catriona? Well, for those of you who may not know, I am actually an shy introverted person. So whenever someone told me na kamukha mo si Liza, I feel grateful, but at the same time, I am shy. But I'm very grateful because they can see a resemblance of me as such amazing woman. So kahit na nahihiya ako kasi sobrang ganda po nila, pero masaya po ako kasi na-appreciate po nila kung ano ako. And nafe-feel ko yung love from them. That's why I'm very happy. So you told us that you are actually an introvert and shy individual. Yes. And how do you cope with that kind of character and you join the pageant? So, I know, before I decided to join Mundial ng Cotabato 2024, I asked myself, why do I want the crown? Why do I have to join? But I know that I have this cause. I have this advocacy deep inside my heart that I really want to advocate for this, not just for the crown, but to help people. And for that, I am willing to conquer my fear in front of a bigger crowd para lang makatulong sa ibang tao. And I also want to inspire someone or other young people who are also like me na shy, because I know that they have that potential within them and we just need to inspire them para malabas yun, para maka-inspire ng ibang tao. Thank you, Dina. And speaking of inspire, I was really moved sa iyong
HIV awareness, and especially that June is Pride Month. Yes. Of course, it's not just we celebrate at the Araw ng Cotabato, but we also celebrate Pride Month, where we welcome the differences in our sexual orientation and gender identity and expression. And I'm very much happy that you chose that advocacy. Now, Dina, now that you have been crowned as Mutiana ng Cotabato, what are the things that we can expect from you? I know that Cotabato City is a city of diverse community. We are currently being dominated by Muslim communities, by Christian communities, by Tidurais and other members of indigenous cultural communities. And the things that I would do is to really show what we have in Cotabato City, because I believe that we have so much to offer, not just from the foods, from the natural wonders that make Cotabato City really a gem. But it's people, because I really want other people to see how hospitable Cotabateños are, and gusto kong ma-experience talaga nila kung anong meron sa Cotabato City. And as much as I can, I will do all in my best para lang po maging proud kayo, para makatulong, and I'm very much willing to learn new things kahit na introvert ako, to collaborate po with other people para makatulong sa ibang tao. Thank you so much. Thank you so much, Nina. Now, for the last time, any message to all the Cotabateños out there? To all the Cotabateños, hindi ko po alam talaga kung anong sasabihin ko, because I do not know the right words to express my gratitude to you. But from the bottom of my heart, maraming salamat po sa suporta, hindi lang sa akin, but to my co-candidates as well. And of course, to our mayor who embodies the spirit of talino, karanasan, and puso. And alam ko yun ang gusto niyo makita. And of course, to Madam Bonga as well, because this is a great opportunity for us to showcase what we have, even though we have differences. That's all. Maraming salamat po ulit. Once again, ladies and gentlemen, our Mutiana Cotabato 2024, Dina Hongri! Thank you, Dina! Now, Ma'am Lawrence, tinatawagan po kayo ng ating butihing mayor. Alright, Ma'am Lawrence. Alright, so there you have it, ladies and gentlemen. We have met our 3 reigning queens for 2024. Hindi lamang po ganda, kundi meron din po silang taglay na talino at bukal na kalooban. They actually have presented their advocacy campaigns last night, and what a way to actually present their advocacies. Actually, hindi lamang po silang tatlo. Sila pong 13 ay may talaga namang nakakaantig at panabik. Oh my gosh, that's Tagalog. Sorry. Nakakapanabik. Yon, I got it. Na mga advokasya para po sa ating mga Cotabateño. They spoke about education, even sports, HIV awareness, community, PWDs. No, tama, yung kay Fiona. We have also an advocacy campaign for our PWDs. And since we are actually promoting inclusivity here in our city, what a way to promote different programs and projects. As we all know, yun po yung kagustuhan ng ating city mayor. So, Dropbox. Pero, yung mga kulang ng buhok, pwede pang umabol. Kulang ang buhok. Sige, yung mga nandito, bigyan natin sila ng mga 30 minutes para humabol. So 10:15, isasarado na natin yan, ililipat natin sa Tambiolo. Sino pa gusto bumili ng ticket? Nailang pambili. Ang ticket, 100 na lang. Asa pa kayo. 1,000 lang. Okay.
While waiting, mamaya, officially, ililipat natin sa Tapiolo and then bubunutin na natin ang maswerteng mananalo ng Hilux. Wala bang palakpak sa Hilux? Sinong gusto magka-Hilux? Ako, mahilig ako sa sorpresa eh. Sinong nangangarap magkaroon ng Hilux? Pare-pareho tayo ng pangarap. Okay, X-Max. X-Max ba yun? Tatlong Honda Click. 10,000 pesos. Sana may manalo dito sa loob. Okay? Si Bongtan daw gusto manalo. Tapos nanalo ka talaga, no? Bigyan natin sila ng hanggang 10-15 para magulong and then magdodraw na tayo. Mamayang gabi, we are inviting you all to come join us at the People's Palace grounds para sa isang free concert. Okay? May darating na artista. Itago natin sa pangalan Haji Abdullah Andang. Okay, I hope our Mutya will be able to join us also tonight for the free concert para mag-enjoy ang ating mga tao. Yung ating trade fair will last until June 30 with, not a promise, no? With a plan to extend. Dahil inumulan-ulan sila, dapat makabawi sila sa kanilang kapital dyan sa trade fair. Okay? So Steve, magpalaro ka. Sorry. Magpalaro ka muna. Masayang araw, Cotabato! Ayan, so syempre, bago natin umpisahan ang ating raffle, ayan, tatanungin ko muna kayo, sino gusto umuwi ng Hilux? Oh, ang dami. So, Mayor, kailangan mas marami talaga tayong i-ano. Okay, X-Max! How about Tweet? Ano na mangyayari, kaya hindi natin ibibigay agad yung premyo hanggang hindi matapos yung Hilux. Kasi yung nanalo lang 10,000, pag nabunot siya sa Hilux, automatic yung Hilux ang ibibigay sa kanya, bubunutin natin ulit yung 10,000. Okay? Para klaro sa ating lahat. So good luck everyone. And maraming salamat po, Mayor Bruce Matapala. So syempre, excited na ang lahat makauwi ng ating mga major prizes ngayong araw mismo. So you have 25 minutes left para po mahulog ninyo ang inyong ticket. Malay po ninyo kayo ang mag-uwi ng ating Hilux. Ayan, X-Max. Ayun o. Siyempre yung Honda Click and 10,000 pesos. So ngayon umpisahan na natin ang ating first game. Okay? Para po sa lahat, yung ating palarong Pinoy ay hindi po natin gagawin yan. Okay? So, i-prepare pa po namin yung mga gamit dahil doon tayo sa labas maglalaro. Okay, for now, Ngayon ay makapanayan po natin ang isa sa naging mutya ng Cotabato dito sa lungsod. Kagabi ay siya po yung mapalad na nanalo. So unang-una, pwede po natin malaman ma'am kung sino po ba si Miss Dina Harvey sa ano po yung inyo pong kumbaga yung pagpapakilala sa sarili bago ka naging mutya ng Cotabato City. Dina Harvey po ay isang sobrang simpleng babae. Mahihain po talaga ako kaya ayoko po masapatin kasi parang matakot po ako. Pero naging inspirasyon ko po yung advocacy ako, yung matulong HIV awareness. Naniniwala po ako na sobrang importante po yung pag-usapan. Kaya hindi ko na mahihain na yung labanan ko po hiya para lang po makatulong sa tao, makatulong sa kapatid, makatulong malaman po nila kung ano ang So, kung hindi po ako nagkakamali, kayo po yung naging Miss MSU Dalikan before. So, ito ba'y nakatulong din sa'yo para tumakbo bilang mutya ng Cotabato? Opo, sobra po talaga kasi I was crowned Miss MSU Mindanao 2019. So,
2019. pa po ako. Okay. Talaga ako. And during those times, akala ko po yung pageant, hindi siya gaano malawak. Pero Okay. nung nandito na po ako sa Cotabato City kasi doon po ako nag-senior high school. And then dito po ako nag-college sa Cotabato. Ako po ay kasalukuyang nag-aaral sa Notre Dame University. At ang aking puso ay nursing. So nakatulong po talaga siya sa akin kasi natulungan niya ako mag-prepare. Lalo na po sa pakikita ko sa nabuha sa isang tao. So, yeah. So, ano po yung naging challenge sa inyo ano yung nag-udyok sa inyo para lalo pang maipakita nyo yung talento? Ang pinaka-challenge ko talaga na naranasan sa buong journey ko sa Muryan ng Cotabato is yung pressure ko, ma'am. Yung pressure, yung expectations ko ng tao sa akin. Gusto ko ipakita ko sa kanila na nasumali ko ako sa Muryan, hindi lang gusto ko yung corona or yung sash kasi gusto ko talaga mabigyan ng pansin yung advocacy ako. Kaya yun po talaga. So kahit na may pressure, kahit na may expectation, ginaya ko po siya para ilaban yung advocacy. Okay. Sa muli, sino po yung pasasalamatan natin or pinasasalamatan mo para sa dito sa Cotabato City? Naging tagumpay. Mensahe mo na rin po sa mga kabataan katulad mo. So, of course, I would like to extend my gratitude first to my handlers kasi sila po talaga yung nag-ano sa akin na pumasok, sumali na mag-try, na labanan yung takot ko. And then, yung family ko po, yung friends ko, yung klase ko, and si Mayor din po, sa si Madam ko. Hindi dahil sa kanila, walang nakya, walang grabe na rin kagandang program po na makakatulong sa mga kabataan. And sa mga nanonood, kung meron po katulad ko na mahiyain, alam ko, meron kayong tinatagong confidence inside. And sana, kung ipakita ko kayo next year sa screening ng Muryan sa Cotabato 2024, sana ay hindi kayo matakot at sana huwag kayo matakot na i-judge na ibang tao kasi as long as alam mo kung ano yung pinaglalaban mo, as long as may puso ka talaga mag-serve sa karapatan. Okay, that's Miss Mutia ng Cotabato 2024. Thank you so much. Okay, maraming salamat and God bless.